Sa loob ng maraming taon, ang usapin ng drug war ay nanatiling mainit na debate sa Pilipinas. Isang labanan ng pananaw tungkol sa seguridad, karapatang pantao, at pananagutan ng liderato. Ngunit sa February 23, 2026, ang diskusyong ito ay hindi na lamang usaping pampolitika. Ito ay magiging isang pandaigdigang legal na pagsubok. Sa araw na iyon, haharap ang kampo ni Rodrigo Duterte sa isa sa pinakamahalagang yugto ng proseso sa International Criminal Court, ang Confirmation of Charges hearing. Ito ang sandaling magpapasya kung ang mga paratang ay may sapat na bigat upang umusad sa isang buong paglilitis. Hindi pa ito hatol. Hindi pa ito pagkatalo o tagumpay. Ngunit ito ang punto kung saan maaring magbago ang direksyon ng buong kaso. Dahil sa ganitong yugto, isang katotohanan ang malinaw. Ang laban ay hindi lamang tungkol sa ebidensya. Ito ay tungkol sa estratehiya, sa interpretasyon ng batas, at sa kakayahan ng depensa na pigilan ang pag-usad ng isang kasong maaring magtakda ng makasaysayang president sa pandaigdigang hustisya. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na, sa harap ng hatol ng mundo, paano dapat maghanda ang kampo ni Rodrigo Duterte sa Confirmation of Charges hearing? Sa darating na February 23, 2026, haharap sa isang napakahalagang yugto ang kampo ni Rodrigo Duterte, ang tinatawag na Confirmation of Charges hearing sa International Criminal Court. Hindi ito simpleng pagdinig, hindi ito trial, at hindi pa ito hatol. Ito ay isang legal na screening process. Isang critical na sandali kung saan magpapasya ang hukuman kung sapat ba ang ebidensya upang tuluyang ituloy ang full trial laban sa dating Pangulo. Sa puntong ito, isang tanong ang bumabalot sa lahat. Paano ba dapat maghanda ang kampo ng depensa upang mapigilan ang pag-usad ng kaso? Unawain muna natin ang tunay na laban. Bago ang anumang estratehiya, kailangang malinaw ang pinakaugat ng sitwasyon. Sa Confirmation of Charges hearing, hindi kailangang patunayan ng prosekusyon ang guilt beyond reasonable doubt. Ang kailangan lamang nila ay ipakita na may substantial grounds to believe na may naganap na krimen at may direktang responsibilidad ang akusado. Ibig sabihin, ito ay isang probable cause stage sa international level. Para sa depensa, ang layunin ay hindi pa acquittal, kundi pigilan ang pag-akyat sa full trial. Ano ang pinakamahalagang estratehiya ng depensa? First, sirain ang link between policy at personal liability. Ito ang pinakasentro ng laban. Ang prosekusyon ay kailangang patunayan na ang mga umano'y krimen ay hindi lamang resulta ng pulisya, kundi may intent, control at knowledge ang dating Pangulo. Kaya ang dapat gawin ng depensa, ipakita na ang war on drugs ay isang legitimate state policy, may chain of command, at hindi direktang kontrolado ang bawat operasyon. Ang legal na konsepto dito ay command responsibility versus policy governance. Kung mapapakita na walang direct operational control, maaring humina ang kaso. Second, i-challenge ang credibility ng witnesses. Sa ganitong yugto, kadalasang umaasa ang prosekusyon sa insider testimonies, victim statements, documentary patterns. Ang depensa ay kailangang ipakita ang inconsistencies, question motivations, at ipakita kung may political bias. Sa international law, ang credibility attacks ay isang napakalakas na sandata sa pre-trial stage. Third, i-argue ang jurisdiction issue. Ito ang isa sa pinakamatagal ng linya ng depensa. Ang pangunahing argumento, umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Kaya ang tanong, may jurisdiction pa ba ang hukuman? Ang depensa ay kailangang i-frame ito bilang sovereignty issue. Hindi lamang technical legal argument. Dahil sa ganitong hearing, kahit hindi pa ito final ruling, maaari nitong pahinain ang moral strength ng kaso. Fourth, humanitarian narrative strategy. Hindi puro legal ang laban sa ICC. Ito rin ay battle of perception. Mahalaga para sa depensa na ipakita ang layunin ng drug war bilang public safety measure, context ng crime situation noon, political environment ng panahon. Sa international criminal law, tinatawag itong contextual mitigation framing. Hindi nito agad ibabasura ang kaso, pero maaari nitong baguhin ang weight ng interpretation. Ano ang pinakamalaking risk para sa depensa? May tatlong critical na panganib. Una, pattern evidence. Hindi kailangan ng prosekusyon ng direct order. Kung mapatunayan ang consistent killings, similar modus, systematic nature, maaring may turing itong policy-level crime.
Pangalawa, documentary trail. Mga speeches, public statements, at official records ay maaring gamitin bilang proof of intent, evidence of encouragement. Ito ang tinatawag sa international law na incriminating public rhetoric. Pangatlo, international political pressure. Ang ICC ay hindi hiwalay sa geopolitics. Ang global opinion ay maaring makaapekto sa momentum ng prosecution, public legitimacy ng depensa. Ano ang best case scenario para sa kampo ni Duterte? Tatlong posibleng favorable outcomes. 1. Partial dismissal of charges. 2. Reduction ng scope ng allegations. 3. Delay or weakening of prosecution case. Kung mangyari ito, malaking strategic win na iyon. Ano ang mas malalim na kahulugan ng pagdinig na ito? Hindi lamang ito kaso ng isang dating pangulo. Ito ay isang global precedent question. Hanggang saan ang pananagutan ng isang leader sa ilalim ng international law? At dito nagtatagpo ang dalawang prinsipyo. State sovereignty versus international accountability. Sa darating na February 23, hindi pa ito araw ng hatol. Ito ay araw ng legal survival. Isang yugto kung saan ang kampo ni Rodrigo Duterte ay hindi pa nakikipaglaban upang manalo sa kaso, kundi upang pigilan ang laban na tuluyang umabot sa buong digmaan ng trial. At sa ganitong uri ng pagdinig minsan, hindi ang pinakamalakas na ebidensya ang nananalo, kundi ang pinakamatalinong estratehiya. Sa tingin ninyo, mapipigilan ba ng depensa ang pag-usad ng full trial sa ICC o tuloy na ito sa isang makasaysayang paglilitis? Ibahagi ang inyong pananaw sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EDOXDC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.